providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Illegal na Chinese biolab na natagpuan sa California, USA. Binalaan ni Rep. Ashley Hinson ang iba pang mga lab na maaaring itago sa buong US. Ang isang illegal na biolab ng Chino na nahukay sa California ay pumukaw ng mga alalahanin noong nakaraang linggo nang ang mga lokal na opisyal at kontratista ay nag-ulat ng paghahanap ng mga pathogen na may label na HIV at Ebola sa panahon ng pag-aalis ng basura na iniutos ng CDC sa site. And hazardous materials as well as being full of mice. According to court documents, city officials inspected this location on the 3rd of March for building violations and found various chemicals being stored. On the 16th of March, an inspection by county public health officials allegedly turned up medical devices thought to be developed on site, such as COVID and pregnancy tests. Ngayon ang mga federal na ahensya ay nahaharap sa pagpuna na sila ay nag-drop ng bola sa pagsisiyasat kung gaano kalawak ang banta sa buong bansa. Ito ay nagbabasa tulad ng isang script ng pelikula at isang horror na script ng pelikula kapag idinetalye mo ang lahat ng mga bagay na hindi nakuha, sabi ni Rep. Ashley Hinson, isang Republikano mula sa Iowa, noong linggo sa A Folks & Friends Weekend. Authorities in California have stumbled upon a clandestine laboratory concealed from public scrutiny but harboring a perilous collection of pathogens. According to sources, this illegal lab was found to possess hazardous viruses such as coronavirus, HIV, hepatitis, and herpes. The potential ramifications of this alarming discovery cannot be overstated, as the illicit operation put countless lives at risk. Reports indicate that the unlicensed facility was a stockpile of a wide range of infections. Si Jia Beiju, 62, na nasa likod ng lab, ay iniulat na isang mamamayang Chino at isang wanted na pugante mula sa Canada. Nais naming malaman kung paano niya nakuha ang mga pathogens na ito. Paano siya nakakalusot sa pagpapatakbo ng isang lab, nakakakuha ng milyon-milyong dolyar na ipinadala sa kanya mula sa Chinese Communist Party, at pagkatapos ay malinaw na pumapasok sa ating bansa na nagnanakaw ng intelektual na ari-arian ng Amerika, patuloy niya. Noong nakaraang linggo, inihayag ng House Select Committee on the People's Republic of China, PRC, na mayroon umano siyang kaugnayan sa gobyerno ng China. Iniulat din ng mga otoridad na si Zhu ay nagnakaw ng milyon-milyong dolyar na halaga ng intelektual na ari-arian at bahagi ng isang patuloy na transnational criminal enterprise na may kaugnayan sa PRC. Siya ay inaresto noong Oktubre, ilang buwan matapos unang itinaas ng isang opisyal ng tagapagpatupad ng code ang tungkol sa isang birding hose sa hardin na lumalabas sa isang butas sa lokasyon, isang paglabag sa code na nagdulot ng karagdagang inspeksyon na may nakababahalang mga resulta, kabilang ang pagkatuklas ng libu-libong vial na naglalaman ng mga biological substance at mga daga na ginagamit para sa pananaliksik sa sakit. Si Hinson, tulad ng iba, ay nag-aalala na higit pa ang maaaring maitago sa buong US na nagbabanta sa pambansang seguridad. Ang FBI at ang CDC ay talagang nag-drop ng bola dito sa mga tuntunin ng pagsisiyasat, hindi lamang ang iligal na lab na ito, ngunit ngayon ay nagtataka kami kung gaano karaming mga lab na tulad nito ang umiiral sa bansa, sabi niya. Kaya malinaw, mayroon kaming ilang trabaho upang matiyak na kami ay handa, dahil alam namin na ginagawa ng China ang lahat ng kanilang makakaya upang patuloy na pahinain kami. Including this next story, the House Select Subcommittee on China that you're a part of says it found pathogens labeled HIV and Ebola inside a secret, illegal Chinese-owned biolab in California. Here's an important moment from the hearing you took part in earlier this week. Watch. How many of these labs exist throughout the country? We don't know that. There could be more Reedley, Californias around the country. Every elected official in this country should be concerned about whether an illicit lab with dangerous infectious substances could be hiding in their community. It has been almost a year since the discovery of the illegal lab, and we are still working to remove the chemicals and illegal medical devices on site. Sinabi pa ng House Select Committee sa PRC na ang FBI at ang CDC ay nakipag-ugnayan sa lokal na tagapagpatupad ng batas, ngunit tumanggi ang mga ahensya na mag-imbestiga. Kinalaunan ay nakipag-ugnayan ang mga opisyal kay Rep. Jim Costa,
Calif, na nagpilit sa CDC na makisali, na nag-udyok sa ahensya na magsagawa ng investigasyon na iniulat na nakahukay ng hindi bababa sa 20 potensyal na nakakahawang ahente, ngunit sa kalaunan ay isinulat na ang pagsisiyasat ay nakahukay ng walang ebidensya ng mga piling ahente o lason sa isang 3 pahinang ulat sa mga natuklasan. Ang mga lokal na opisyal at mga miyembro ng kamara na kritikal sa pagsisiyasat ay sabay-sabay na nangangatuwiran na ang mga aksyon ng ahensya ay kulang. Ang CDC at ang iba pa ay nag-hang up sa kanila, hindi pinansin, hanggang sa tinawag sila ni Congressman Jim Costa, sabi ni Rep. Kevin McCarthy, Calif. Ngunit noong lumitaw ang CDC dapat ginawa nila kung ano ang tama noon, at hindi nila ginawa. Hindi nila sinubukan ang mga pathogens. Hindi man lang nila nakita ang lahat. Nag-iwan sila ng freezer na may Ebola, at alam natin gaano ito nakakamatay. Tumugon ang CDC sa mga pahayag na ginawa sa ulat ng Komite ng Kamara sa Pagsisiyasat ng Biolab, na naglabas ng sumusunod na pahayag. Mahigpit na tinututulan ng CDC ang mga konklusyon ng ulat na kritikal sa ahensya. Kasama sa ulat ang maraming mga kamalian, kabilang ang parehong paratang na hindi tumugon ang CDC sa mga lokal na kahilingan para sa tulong at ang maling implikasyon na may otoridad ang CDC na unilaterally na mag-imbestiga o kumuha ng mga sample mula sa Ridley ng PBI sa katunayan, ang CDCI, at patuloy na aktibong nakikibahagi sa loob ng mga otoridad sa regulasyon nito sa mga pagsisikap ng intergovernmental na tugunan ang mga isyung nakapalibot sa pasilidad. Samantala, tinanggap ni Pangulong Biden si Chinese President Xi Jinping sa Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, summit noong nakaraang linggo, na umani ng karagdagang kritisismo mula sa mga Republican. Ito ay isang tunay na sampal sa mukha sa mga Amerikano, patuloy ni Hinson noong linggo. Talagang inilunsad ng Administrasyong Newsom at ng Administrasyong Biden ang pulang karpet para kay Pangulong Xi. Isang genosidal na diktador ang dumating sa bayan. Nilinis nila ang San Francisco, gumawa ng parada na angkop para sa pagtanggap ng isang bayani, at pagkatapos ay nag-host sa kanya bilang panauhin ng karangalan sa isang bozi na hapunan. Samantala, sa Ridley, California, nagbubosting kami ng isang illegal na biolab. Mayroon silang higit sa 1,000 daga na idinisenyo upang magpadala ng COVID. Kaya kailangang panagutin ng administrasyong ito ang China para sa papel nito sa pagkalat ng COVID sa buong mundo, at napakalinaw ng kanilang intensyon dito, na gumawa ng higit pang pinsala sa ating bansa, sabi niya.